ang kamusmusan ng batang si Nene. Ninakaw ng isang malagim na krimen. Ayon sa ibinahaging salaysay ni Nene sa mga pulis, 9 na taong gulang lamang siya nang unang makaranas ng pangmomolestya sa kamay ng kanyang amain na kinilalang si Rico. Nanay mo. Wala po. Liga, masahin mo ako. Yan. Dito muna. Yan. Sige. Ayos ah. Ang husay mo magmasahe. Dito naman, dito. Yan, yan. Yan. Galing. Taas pa. Ah. Sige. Oh, napaaga ka ata ng uwi. Nananghalian ka na ba? Hindi pa. Pakihanda mo ako. Sige, halika Nick. Tulungan mo ako sa kusina. Naghain na tayo. Halika kayo. Nalaman din namin na itong bata, siyempre 9 years old, sinimulan siyang molestahin, gahasain. Hindi niya na po madetali talaga lahat. Kasi ito po ay nangyari pa nung 9 years old pa siya. During the time of interview or investigation ng ating mga investigador, 17 years old na po itong dalagitang batang ito. Ito po yung sinasabi po ng bata na kakahuyan. Dito po nangyayari. Nung bata pa po yung biktima, dito po dinadala po ng kanyang amain po. At doon po sa kabilang ilog na yun, ayan, ito po. Kung niyo po mapapansin, itong bahay na ito. Diyan po nagaganap yung panghahalay. Doon po sa bata. Hanggang sa laot, walang pinalampas daw ang amain. Actually, yun po ang tinuturo ng ating biktima, si Nene, na dito siya sinasakay sa bangkang ito at dinadala sila sa laot at doon ginagawa ang panghalay. More or less 150 to 200 meters lang. Walk. By walk lang yan. December 2023, nagsumbong daw si Nene sa kanyang nanay Gina tungkol sa pananamantala sa kanya ng amain. O baka naman, ikaw ang lapit sa tatay mo. Ano? Nay, hindi ako gumagawa ng kwento! Tuwing umaalis kayo, tuwing naglalako kayo! Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, kung pwede ako sumama sa inyo kasi tuwing umaalis kayo, nag-iiba yung galing ng asawa nyo! Tatay mo na siya. Anak na ang turing niya sa'yo. Irespeto mo naman siya. Siya ang bumubuhay sa atin. Ayun, para pong binabaliwala ko lang yun. Kala ko ano laang, biro-biro laang. Tama na. Tigil mo na yung mga sinasabi mo. Hindi ako naniniwala. Tigil mo na yung mga akasusyon mo. Pero binilaan daw siya ni Gina na huwag magsusumbong. Wala man lang pong hinala, hindi naniniwala. Kahit nga po nagsumbong na yung anak niya, hindi naniniwala. Ilang beses niyang sinubukan na magsumbong sa kanyang mother. Nung una, hindi siya pinapansin. Siguro nung nakukulitan na, sinabihan na siya ng mother niya na, hayaan mo na lang. Huwag mo na lang pansinin. Oh. Baka malimutan mo, mahal ha. Mainit sa labas. Oh, ito sa'yo. Oh, hindi ka ba mangingisda ngayon? Baka dito na lang ako sa bahay muna. Medyo masama pakiramdam ko eh. Oh. Okay. Sige. O Ne, ito na muna bahala sa tatay Rico mo ha. Ingat, mahal ha. Dahil sa sitwasyon, mas piniling manahimik ni Nene. Ingat ka. Pero walang lihim na hindi nabubunyag.
Gabi ng December 21, 2023, naglaya si Nene sa bahay. Nagtungo siya sa kanyang kaibigan. Uy, kanina pa pala tinatawagan ni Uncle Rico. Hindi mo ba sasagutin? Halos hindi na rin daw makausap ng maayos ang dalagita. Noong araw ding yun, hinahanap na siya ng kanyang tatay Rico. Pumunta sa barkada niya siguro para maglabas ng sama na loob. Tapos, hindi siya umuwi during that time. Nasaan ka? Ang tigas talaga ng ulo mo, ha? Pag hindi ka umuwi rito, ipapabarangay kita. Papabarangay ka. Sige! Ipapapulis naman kita sa mga pinagagawa mo sa akin! Bakit daw? Dito na nakahalata ang mga kaibigan ni Nene na may kakaiba sa kanyang ikinikilos. Ano nangyari sa'yo? Kasi po matagal na po akong ginagalaw, auntie. Isinugod sa health center si Nene at dito na pag-alaman na 3 buwan na siyang buntis. Buntis ang anak mo, ate. Ang ama ng kanyang ipinagdadala, Sinong ama ng dinadala mo? Sino? walang iba kundi Yung asawa niya yung gumawa dito sa akin! Si Rico! ang nananamantala sa kanya ng higit 1 dekada ang kanyang amain na si Rico. Sabi po pati ng doktor ay ba't daw yung tiyan ay parang maga. Eh di nalaman nga pong buntis, gawa ng napiti na. Ayon sa salaysay ni Nene sa mga pulis, may mga pagkakataong hinihilot pa ni Rico ang tiyan ng dalagita para daw hindi mabuo ang kanyang dinadala sa sinapupunan. Alam na nanay mo yung kondisyon mo yan. Palalayasin ka na. Kaya, kisin mo. Aray ka ng aray. Hindi totoo ang pinagsasasabi niyang babaeng yan. At hindi ko anak ang pinagbubuntis niya. Ne, magsabi ka ng totoo. Paano ko magagawa sa iyo yun? Eh, tinuri na kitang parang anak. Anak, Oo. simula bata pala ako ginagalaw mo na ako. Ganyan ba turing na isang ama sa isang anak niya? Magsabi ka na kasi ng totoo, Nene. Sinisira mong pamilya natin eh! Matagal na sira yung pamilya natin, Nay! Dahil sa mga testimonya ni Nene, kasama ang kanyang tita Mina, 4 months sila nagsampan ng kaso laban sa kanyang tatay-tatayan na si Rico. Pero laking gulat ni Mirna nang malamang maging ang bunsong kapatid ni Nene na si Jessa. Hindi rin pala nakaligtas sa kamay ng kanyang amain. March 24, 2024, ibinaba ang warrant of arrest laban sa suspect na si Rico. Masusing minanmanan ng Macalelon Police si Rico. Nang makumpirma ang lokasyon ng suspect, agad nang ikinasa ang paghuli sa kanya. Ayon sa Macalelon Police, sa isang masukal na bahagi ng gubat siya nahuli ng mga otoridad. May sa likod! Ikaw ba si Rico Basqueña? Opo. Ito hinuhuli namin sa visa ng warrant of arrest. Ang kaso mo ay acts of lasciviousness at 8 rape case na nakapal sa iyo. Ito na siyam na yun, siyam. Okay? Ikaw ay may karapatang manahimik. Okay? Napakaswerte po natin at nung lumabas po yung warrant of arrest ay nandito pa rin po siya sa area. Matapos mahuli, dinala si Rico sa police station. Sinabi ko na nga sa'yo. Agad ding nagtungo si Gina sa istasyon. Hindi ko anak ang pinagbubuntis ni Nene. Dahil minor de edad ang biktima, nasa kustudiya siya ngayon ng Department of Social Welfare and Development
o DSWD. Kinuha ng tunay niyang ama. Dinala po siya sa Cabinti, Laguna at turn over po doon sa DSWD doon at doon po sila binibigyan ng counseling ng DSWD. Naharap naman ang suspect sa patong-patong na kaso ng 2 counts of statutory rape, 6 counts of rape at acts of lasciviousness. Makaharap si Rico sa habang buhay na pagkakakulong sakaling mapatunayang nagkasala sa batas. Humingi naman ng kapatawaran si Gina sa kanyang anak, lalo na sa mga pagkakataong ipinagsawalang bahala niya ang pagsusumbong ni Nene. Masakit naman po sa kalooban ko. Sorry na, Bi. Sorry na, anak. Kung may impormasyon tungkol sa mga biktima ng pang-aabuso, agad na mag-report sa mga kinaukulan para agad na matulungan ang mga biktima. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories.